Welcome back sa aking YouTube channel. Kaya sa mga first time na panonood, please click nyo lang dyan Miss TV Manila. Anyway guys, wala nang ba ito libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yun po today's video. Digong, iniinsulto lang ang gobyerno ni BBM. Yan guys, yan ang mainit na balita. Diba? Kakatapos lang nung interview sa kanya kahapon dahil nagkaroon yata ng maisog dyan sa Tacloban, 'di ba? Tapos in-interview siya. So, tinanong siya, 'di ba, regarding kay Pastor Kibuloy. Anong sabi niya? Alam ko kung saan si Pastor, pero secret. Yan ang sinasabi ni Digong. 'Di ba? Na para bang yung PNP, 'di ba? Yung DOJ hanap ng hanap kay Pastor dahil alam naman natin guys, di ba? Ng kanyang kaso napakarami, di ba? Bukod sa wanted sa Amerika, di ba? Most wanted siya sa FBI doon. Dito, di ba? Sa korte, sa Senado, wanted din siya, sa Kamara, at marami pa, guys. Di ba? So habang inahanap ng ating gobyerno itong si Pastor Kibuloy, alam pala ni Digong, di ba? Alam pala ni Digong kung nasaan siya itong si Kibuloy. So kaya ang sabi ng iba, dapat kasuhan na yan ng obstruction of justice. Dahil nga siyempre, di ba, unang-una, dati kang presidente. Di ba? Mataas ang tingin ng tao sa iyo. Dati kang taga-gobyerno at nag-gobyerno ka. Hindi ba dapat tulungan mo ang gobyerno, di ba, sa mga ganitong usapin? Lalo na, nasa korte na. Wala na silang pwedeng idahilan. Dati kasi hindi dahilan nila. Hindi, sa Senado, court kangaroo lang yan eh. Sabi nila, sa korte tayo magkita. O yung nung nakasuhan na itong si Pastor Kibuloy, nagtago naman siya, naging pugante siya. Diba? Kaya nga sabi ni Senador Rizal Tiberos, binakbakan siya guys. Sabi niya, ay former president na abogado, tapos tinatago mo, that's some kind of complicity, it seems. Yan ang banat ni Senador Rizal Tiberos. Dahil nga abogado siya, di ba guys? Alam niya yung batas. Di ba? Alam niya yung batas. Bakit parang tinatago niya itong si Pastor Kibuloy? Di ba? Kaya tuloy parang na-insulto ang gobyerno ni Marcos. Yan lang ang problema natin kay BBM guys. Pagdating sa mga Duterte, napakahina niya. Di ba? May power siya bilang presidente. Di ba? Sa dami ng ginawang kalokohan ni itong si Digong na iniwan ngayon sa gobyerno ni BBM, hindi ba niya mabakbakan guys itong si Digong para sa sambayanan guys, hindi naman para siraan lang si Digong kundi para pagpaliwanagin. Unang-una, di ba, sa usapin ng China, nagkaroon ng investigasyon dyan. Bakit hindi napapatawag? Isa naman yung presidente, di ba, yung gentleman's agreement, di ba, ang pinapatawag yung sa baba, although pwede rin naman mga defense, mga dating cabinet member, pero iba yung mismong architect, di ba? Si Digong, di ba? Ang ugat, kumbaga yung ugat sa mismo. Dapat siya ipatawag dyan sa gentleman's agreement, hindi siya pinatawag. Sa EJK, although sabi ni chairman ng committee na yan, itong si Benny Abante, na in-inform sila, dalawa ni Bato, para mag-attend. So, anong ginawa nila? Hindi raw sila attend dahil hindi naman daw yan korte. So, ibig sabihin, wala na siyang respeto sa kongreso. Na congressman din to guys, di ba? Wala silang respeto sa mismong mambabatas na kung saan galing din siya. At nung hindi na pumunta, dapat pinasumpi na guys. Di ba? Si Bato at saka itong si Digong. Kasi hindi si Digong, private citizen na to. Hindi na to taong gobyerno. At yung mga nakaraang mga presidente, umattend din. Di ba? Si Noynoy. Di ba? Kahit presidente siya, pwede naman siyang hindi umattend. Pero umattend siya. Di ba? Hinarap niya kung ano man tanong dyan. Di ba? Isasangkot man siya o hindi, humarap siya. Pero si Digong guys, parang binabaliwala lang yung batas. Kaya nga, sa ngayon, di ba? Pinag-uusapan na naman ng Pogo
sino bang architect ng Pogo? Sino bang nagpapasok sa si Digong? Bakit hindi siya ipatawag dyan sa Senado? Diba? Isumpina kung ayaw niya pumunta kasi no one is above the law, di ba? Pantay-pantay tayo dapat. Kaya sana itong si Senador Santiveros tsaka si Senador Gatchalian, pag natumbok na talaga nila, ipatawag naman tong si Digong at i-report. Kasi pinagmamalaki ng Digong, guys, malaki daw ang income dito. Kaya niya pinapasok sa kabila ng winarningan na siya ng China. Huwag mo nang papasukin ng Pogo. Anong sabi niya? Kumpadre, sorry kailangan namin ng pera. Pero yung pinag-uusapang pera dito, guys, napakaliit lang pala. Nasa 3 to 4 billion lang ang kinita. Samantalang ang daming pondo, di ba? Sa kanyang confidential fund lang, guys, taon-taon, 4.5 billion. 6 na taon yan, itong si Digong. Di ba? Yun lang, di mas malaki pa nga yun kung 3 billion lang yung inaasahan dyan sa Pogo. At yung sa loob ng 3 taon, di ba? Itong si Pulong, di ba? Pinondohan siya ng 51 billion. Malaki, di ba? Maraming pera ang gobyerno, guys. Kinukurap lang talaga. Di ba? Kaya nga sana, guys, di ba? Yung mga ganitong hearing, o di ba, yung sa DOH din, di ba? Yung Parmali scam na 41 billion, 47 billion na umamin na itong si Duque na tinransfer ni Digong sa kanya. At siya rin ang nagutos, sabi ni Digong. At sabi rin ni Duque, ba't hindi rin siya ipatawag? Kaya ganito ginagawa, guys, sa BBM administrasyon. Masyadong malambot, di ba? Marami silang ginagawa pangontra kay BBM. Pero wala siyang masyadong ginagawa. Na kumaga, idaan mo sa power mo. Presidente ka, di ba? Para sa bayan, hindi naman para pagigantihan mo yan. Hindi, magpaliwanag ka sa gentleman's agreement. Magpaliwanag ka sa Pogo. Magpaliwanag ka sa EJK na 7 taon nang umiiyak yung mga pamilya ng biktima. Hanggang ngayon hindi pa rin napapatawag. Di ba? Sa Pogo, yan, dapat lahat yung paliwanagin niya. Kasi ito yung mga iniwan na sakit ng ulo ngayon ng gobyerno natin. Na kung saan nasisira ang ating bayan. Lalo na sa Pogo. Guys, nagiging pugad ng kriminal ang ating bansa. Diba? Kaya sana magbago ng pananaw. Baka nire-reserva lang itong si BBM. Yung kanyang power pagdating ng ICC, baka bigla na lang i-surrender. Sana nga, ganun ang nangyari, guys. Ganun na nga sana yung mangyayari pagka dumating na yung warrant of arrest ng ICC. Kasi talagang wala Kasi kahit anong sinabi pa niya, hindi nila hinuhuli, hindi nila pinagpapaliwanag. Talagang, iinsultuin lang ang gobyerno ni BBM, di ba? So, problema na yun ni BBM, bakit nagpumapayag siya na ganun? Ikaw yung gobyerno di ba? Tapos na yung gobyerno nito, ikaw naman nasa pwesto. Dapat naman, di ba? Dapat naman ipairal mo kung ano yung tama. Gamitin mo yung pwersa mo para sa tama at para sa taong bayan. Kasi wala, guys, kung lagi na lang ganito, iinsultuin lang talaga ng gobyerno ni BBM itong si Duterte, di ba? Kahit yung pamilya niya, di ba? Si Baste, di ba? Tingnan mo. Sinuspindi yung gobernador ng Davao del Norte. Sinuspindi ng mayor ng Cebu itong si Michael Rama. Pero si Baste hindi nila may suspindi, di ba? So, kailangan talaga kumilos yung gobyerno ni Marcos. Ipakita yung power sa tama. Guys, hindi natin sinasabi para gumanti o sirahan. Kung ano yung tama sa tingin nila, yun ang dapat ipairal ni BBM. So, kaya guys, anong masasabi nyo dito? Diba? Sa panambot na policy ni BBM pagdating sa mga Duterte. Alright guys, hindi na lang po. Abangan yung susunod kong vlog. Thank you very much.